po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong November 3. And for today will be our last day for our series of All for the Glory of God. And our focus will be the glory of God in perfection. Makikita natin ito sa Revelation chapter 21 verse 1 to 5 na nagsasabing, "Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, 'Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, 'I am making everything new.' Then He said, 'Write this down, for those words are trustworthy and true.'" Sa Tagalog, "At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na. At akong si Juan, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kanyang magiging asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit. Sabi nito, 'Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumakanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Ang mga nakaupo sa trono ay nagsabi, 'Tignan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay.' At sinabi niya sa akin, 'Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at dapat.'" So the future is moving towards the defeat of sin. It's also moving towards the Christ's victory. And it's moving towards the perfection of creation. Unti-unti po tayong pumupunta sa puntong natatalo na natin ang kasalanan. Na makakamit na natin ang tagumpay ni Kristo upang tayo'y maging karapat-dapat, upang tayo'y maging perpekto. So fight all evil and corruption in the present age. In any forms po, no? May it be politics, sa society, personally, lahat po yan, kakalabanin natin. And follow Christ and be a part of the winning team. Kasi, the winning team is truly kay Christ lang. That is inevitable, no? So, focus on the hope of restoration in the future. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.